Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa mataong metropolis ng Maynila, laging buhay ang mga lansangan sa ingay ng mga sasakyan, daldalan ng mga tao, at ningning ng mga ilaw ng lungsod. Ito ang perpektong lugar para magsimulang muli ang pamilya de la Cruz. Lumipat sila mula sa kanilang maliit na bayan ng probinsya para maghanap ng mas magandang pagkakataon. Ang pamilya ay binubuo ni Roberto, asawa nitong si Maria, at 3 anak nila, si Lisa, ang panganay, at ang mga nakababatang kapatid niyang sina Paulo at Juan. Nakakita sila ng isang mahinihin ngunit komportableng bahay sa isang tahimik na kalye sa lungsod. Isa itong lumang bungalow na may maliit na likod bahay, napapaligiran ng iba pang mga tahanan. Ang mga kapitbahay ay tila palakaibigan kahit na napansin ng pamilya na ang katabi ng bahay ay palaging madilim at walang sino man ang nakakaalam tungkol sa nakatira dito. Ang binanggit lang ng mga tao ay bihirang makita sa araw ang may-ari na isang matandang babae na nagngangalang Aling Lita. Ang pamilya de la Cruz ay nanirahan sa kanilang bagong tahanan, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang makaranas ng mga kakaibang pangyayari. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, hindi pangkaraniwang mga tunog sa gabi, tulad ng pagkamot sa mga bintana at mahinang kulog sa bubong. Noong una, itinuring nila ito bilang mga pusa o daga, ngunit sa paglipas ng mga gabi, ang mga ingay ay nagiging mas madalas at nakakabagabag. Isang umaga, natagpuan ni Roberto ang ilang patay na ibon sa balkonahe sa likod. Ang kanilang mga katawan ay pinutol at ang kanilang dugo ay nabahiran ng semento. Ang tanawin ay natakot sa pamilya, ngunit itinuring nila ito sa mga ligaw na hayop. Inalis nila ang gulo at sinubukang alisin ito sa kanilang isipan. Ngunit nagpatuloy ang nakakaligalig na mga pangyayari. Bawat araw, makakahanap sila ng maliliit at walang buhay na mga hayop malapit sa bahay. Mga ligaw na pusa, ibon, kahit ilang malalaking daga, lahat ay patay sa parehong karumal-dumal na paraan. Natakot ang mga bata at iginiit ni Maria na magdala sila ng serbisyo sa pagsugpo sa peste, ngunit walang nakitang palatandaan ng mga manggagawa ng anumang mga mandaragit o peste. Isang gabi, narinig ni Liza na nag-aaral sa isang pagsusulit ang pamilyar na ngayon na ingay na nagmumula sa likod bahay. Nagtataka at bahagyang inis, tumayo siya mula sa kanyang mesa at pumunta sa bintana. Hinawi niya ang kurtina, sumilip siya sa dilim. Ang kanyang nakita ay nagpalamig ng kanyang katawan. Isang malabong figura ang nakayuko malapit sa likod na bakod. Ang hugis nito ay halos hindi maaninag sa madilim na liwanag. Nakayuko ito, umaabot sa lupa ang mahahabang braso. Natigilan si Liza. Ang puso niya ay tumibok sa kanyang dibdib. Pumikit siya. Sinusubukang gumawa ng higit pang mga detalye, ngunit ang figura ay tila lumabo sa mga gilid na parang hindi ito ganap na makita. Pagkatapos, na parang nararamdaman ang kanyang titig, dahan-dahang lumingon sa kanya ang figura. Napabuntong hininga si Liza sa kanyang lalamunan nang makita niya ang mga mata nito. Kumikinang, mapupulang mga mata na tila nag-aapoy sa dilim. Ang mga labi ng figura ay bumalik sa isang baluktot, hindi likas ng ngiti, na nagpapakita ng matatalas, kumikinang na mga ngipin. Sigaw ni Liza na napaatras mula sa bintana. Ang kanyang mga magulang ay sumugod sa silid, na alarma sa kanyang pag-iyak. Itinuro niya ang bintana, ngunit nang tumingin si Roberto sa labas, wala na ang figura. Walang laman, ang likod bahay, maliban sa mahinang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Kinabukasan, nagkagulo ang pamilya.
Inilarawan ni Liza ang kanyang nakita sa kanyang mga magulang, ngunit nahirapan silang paniwalaan siya. Hanggang sa nakipag-usap sila sa kanilang mga kapitbahay, ay nagsimula silang maghinala na may mas masasamang bagay na naglalaro. Ang mga kapitbahay ay nag-aalangan na magsalita noong una, ngunit pagkatapos ng ilang pagsuyo, isang matandang babae, si Aling Rosa, ang sa wakas ay nagbahagi ng kanyang nalalaman. Bago ka lang dito, kaya hindi mo alam, pero may mga kwento tungkol sa kapitbahay na iyon. Sabi ng mga tao, si Aling Lita ay hindi kung ano ang hitsura niya. Sinasabi nila na siya ay isang aswang. Isang aswang? Pamahiin lang yan, di ba? Pamahiin man o hindi, kakaibang mga bagay ang nangyayari sa paligid ng kanyang bahay. Hindi pa siya nakikita sa maghapon at narinig ng mga tao ang parehong ingay na naririnig mo. At iyong mga patay na hayop, ito ay isang senyales. Siya ay nagpapakain at siya ay malapit na. Si Liza, na tahimik na nakikinig, ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Naalala niya ang kumikinang na mga mata ng nilalang at ang mapang-akit ng ngiti nito. Totoo kaya ito? Aswang nga kaya si Aling Lita? Nang gabing iyon, nagpasya ang pamilya na mag-ingat. Naglagay sila ng bawang sa paligid ng mga bintana at pintuan, isang tradisyonal na paraan na pinaniniwalaan upang itakwil ang mga aswang. Si Roberto ay napuyat na nagbabantay sa bahay. Lumipas ang mga oras at nang nagsisimula na siyang mag-isip na nag-overreact sila, muli niyang narinig ang ingay. Isang malambot na gasgas, parang mga pako sa salamin, na nagmumula sa bintana ng sala. Tahimik siyang gumalaw, maingat na hindi makagawa ng ingay, at sumilip sa mga kurtina. Halos huminto ang kanyang puso nang makita niya ang parehong anino na inilarawan ni Liza na nakatayo sa labas ng bintana. Ito ay mas malapit ngayon. Ang balat nito ay maputla, ang mga paa nito ay mahaba. Ang kumikinang na pulang mga mata ay nakatutok sa bawang na nakasabit sa tabi ng bintana, bakas ang pagkadismaya at galit na bumabalot sa hindi makatao nitong mukha. Nakaramdam si Roberto ng matinding takot, ngunit determinasyon din. Kumuha siya ng maliit na bote ng holy water na nakuha nila sa simbahan at, nanginginig ang kamay, itinapon ito sa bintana. Napaatras ang nilalang, nagpakawala ng namamaos na pagsirit na tila nanginginig sa mismong hangin. Pinandilatan nito si Roberto. Nag-aapoy ang mga mata sa galit at pagkatapos, sa bilis na sumasalungat sa luhika, lumiko ito at nawala sa dilim. Kinabukasan, inipon ng pamilya ang kanilang lakas ng loob at humarap kay Aling Lita. Kumatok sila sa kanyang pintuan, ngunit walang sumasagot. Tinanong nila ang mga kapitbahay kung may nakakita sa kanya, ngunit walang nakakita sa kanya. Para siyang nawala sa hangin. Sa mga sumunod na linggo, tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Wala nang patay na hayop, wala nang mga ingay na nagkakamot sa gabi. Ang pamilya ay dahan-dahang bumalik sa kanilang nakagawian, ngunit ang alaala ng kakilakilabot na gabing iyon ay nananatili. Isang gabi, pabalik na sila mula sa palengke. May napansin silang for sale sign sa harap ng bahay ni Aling Lita. Tila umalis siya ng walang sabi-sabi. Naiwan lamang ang mga kwento at takot na bumabalot sa kapitbahayan. Hindi nakakalimutan ng pamilya De La Cruz ang kanilang pagtatagpo sa aswang. Bagamat hindi na nila nakitang muli si Aling Lita, nanatili sa kanila ang alaala ng kanyang kumikinang na mga mata at ang kabangisan na bumabalot sa kanyang bahay. Si Liza, sa partikular, ay madalas na nakadungaw sa bintana sa gabi, kalahating inaasahan na makita ang malabong figurang iyon na nakakubli sa kadiliman. Itinatago ng pamilya ang kanilang bawang na nakasabit sa tabi ng mga bintana at pintuan. Kung sakali, ang kwento ng mga aswang sa lungsod ay kumalat sa kanilang lugar, at ito ay naging isang babala na ibinahagi sa mga residente. Ito ay isang paalala na ang mga lumang alamat ay hindi lamang pag-aari sa mga probinsya at kanayunan,
Maaari silang sumunod sa iyo, maging sa gitna ng lungsod, na nakatago sa mga anino, naghihintay na magdulot ng takot sa puso ng mga tumawid sa kanilang landas. Para sa pamilya de la Cruz, ang lungsod ay hindi na isang lugar lamang ng mga pagkakataon at pangarap. Ito rin ay isang lugar kung saan ang mga bangungot ay maaaring maging totoo, kung saan ang nakaraan ay maaaring abutin ng mga kamay at kumikinang na pulang mata, na nagpapaalala sa kanila na ang ilang mga alamat ay hindi kailanman namamatay. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.